maupay nga kulop iyo nga tanan Barangay San Roque. Ako hi Rogeline Marie Amigo. Sa ako nga teacher hay Papa National High School nga bulig gihapon ako han Kopradiyahan Couples for Christ. Allow me to share with you the 6 last words of Jesus on the cross. Natuman na. It is finished. Mga pulong nga nagpapakita hin paglaom, pagtuo, ng pagsunod han anak nga daahan iya amay. Natuman na. Ini nga pulong indi rila basta pagpahayag nga natapos na ang iya pagsakit dinhi kalibutan, kundi in deklarasyon hin pagdaog. Hi Jesus nga anak han Dios nagyakan hini nga mga pulong diri kay natalwas na hiya han iya kasakit, kundi natuman na ang misyon nga igintapod haiya han amay. Tikang haniya katawo dinhi kalibutan, tubtob han pagraysangan haiya ha krus. Ginbuhat niya ang kaburuton han Ginoo. Paghatag hinustisya, pagserbihan kablas, pagpasaylohan mga makasasala, nganan pagkamatay para haaton nga tanan. Hapagyakan niya nga natuman na, iya iginpahayag, nga inabot na ang punto han katalwasan. Ginbayda na niya, ang aton mga sala, pinaagi han iya dugo. Haaton mga Katoliko, ini nga pulong nagpapakita han kakumpleto han grasya han Dios. Iya ginpaabat haaton nga bisan kun puno kita hin kasaypanan, kasakit ngan kahadlok, mayda na kita katalwasan pinaagi kan Jesus. Ang krus nga usa nga instrumento han kamatayon, ginbag-o niya ini nga naging simbolo han paglaom ngan paghigugma haaton nga tanan. Pero may ada man liwat personal nga panawagan ini haaton. Sugad han ginsiring ni Jesus nga natuman na. Ginpapamulat kita. Ano man ang akon ginpapanginabuhi. Natutuman ko ba ang kaburoton han Dios sa akong kinabuhi? Ginbubuhat ko ba ang akong misyon han pagiging estudyante, kag anak, maestra, o Kristiyano? Ang pagsunod han kaburoton han Dios indiri masayon. May ada kita mga krus nga ginpapasan kada adlaw. Ang mga krus nga simbolo hin mga butang nga aton ginaantos, sugad hit mga kakurian, mga pagsulay, mga sakripisyo hit aton mga kinabuhi. Ano-ano pa ba ini nga mga krus? Ang aton pagkabutlaw ka trabaho, iniilog lagihap naton ang kabutlaw para it aton pamilya nga magkamayada la kita ipakaon it aton mga anak. Kawaray trabaho o kawaray kwarta, nagaantos kita tungudhan kakuri han aton kinabuhi, nga nasarig lagihapon kita han Ginoo bisan kun kulang ang aton panalapi. Mga problema ha pamilya o relasyon, mga away, diri pag-intindihay o kasakit, di kang han hinigugma. Pagpasaylo bisan kun masakit na. Kalamidad o sakit, panahon han masakit na ang lawas o may sakit ang hinihigugma.
Pag-atubang han kamatayon, hinmahal ha kinabuhi. An aton cross kada adlaw, pwede gamiton nga paagi para magpakusog an aton pagtuo. Sugad hansiring ni Jesus sa Mateo 16 verse 24. Nga nagsiring ni Jesus sa iya mga tinunan. Kung may ada karuyag umupod ha akon, kinahanglan nagsalikway hiya han iya kalugaringon. Magpasan hiya han iya cross, ngan magsunod ha akon. Haluyuhan kakurian nga aton ginagian. Ang krus nagdadarahing grasya. Grasya kundiin iya ay ginahatag ang kusog, kamurayawan, ngan kalipay han aton mga kasing-kasing. Danay, nakakapanhuna-huna kita. Kay ano nga gintutuyangan han Ginoo nga mag-antos ak? Kay ano? Damo an akong problema. Allow me to tell you our story. The cross God allowed our family to carry. I belong to a big family. 7 kami nga magburugto. Anam tatay namatay her year 2000 and first year high school pala. It was a shocking, unexpected news sa aming bugos na pamilya. Nag-stroke si tatay 2 nights before he was declared dead. Tikang hadto, hinanay na ang nagpa-eskwela akon until college, na nakabulig na ang ako na sa nga bugto. Pagpa-eskwela akon. Dagmit kay sumat, nakahumanak pag-eskwela, nag-take up nursing licensure exam, ngan kaluoyhan Ginoo, nakapasar ihap. Itaman pamilya, may ada mga problema nga ginaagian. Diri kami exempted it mga problema. Last year, 2021, anak and second to the eldest na bugto, ina-diagnosed in cervical cancer. It was a shocking news sa amin. Diri kami maaram kung ano nga gintagan hiya hinsugad ng problema. But my sister was strong. She was strong enough to face the cross that God let her experience. And because of the support, tikang kananay, and us, the whole family, prayers overflowed. Dako ang naging epekto haamon nga tanan. Mas naging makusog ang amon pagtuo ngadto han Ginoo. Ang pagpadako ni nanay haamon nga kumilala kami nga tanan han Ginoo. Dako nga bulig bisan kun ano nang ginaagian nga kakurian han amon mga kinabuhi. Ang kakurian nga ginaagian ni ate, kaluyan iya lawas, in mas nagpakusog pa han amon pagtuo han Ginoo. Ang amon hunahuna nga lumalabay la ini nga problema, mauhuman gihapin nga pagantos. Dagmit kay sumat, na-clear hi ate ang iya cancer last 2023. Praise God. The year before that, December 2022, usa na naman nga problema ang inabot haam. Ang amon eldest naman nga bugto tinawag. Adit hiya na ukoy ha Batangas with her family. Diriton hirap pero may nakakabakasyon nga niha summer. Ang iya asawa is a preacher at El Shaddai, a Catholic faith community. Niyan, nag-istorya hiya nga masuol ko noon iya suso. 6 months na ngayon hiya, nag-iinabat ini. Iya ginpakita haak. Han pagkita ko,
parehas na hiya hinaninitong na may ada busag kanan ointment kuno. Gintry la niya kuno kun makahuwas ta ointment. Nga ano man nagpa-check up ka na han doktor mana. An iya baton haak waray pa. Waray pa hiya pagpa-check up. Ang kaihaan iya giniinabat niya sa ul. Waray pa, and never pa hiya nagpa-check up. Waray nga andaman hiya pagsusumatan iya asawa kan Kuya Dennis about it. Nagirestorya kami nga magburugto. Kung ano na amon pwede hibulig ha iya since nadiri hiya magpa-check up ka doktor. Maybe she was thinking nga napaid kung tahiyahan ira kabutang kay diri man sugad nga nakakapag-sustain and kan kuya pagiging preacher hayra pamilya. So nag-request hiya kung pwede hiya mabuligan nga makapag-take hiya han stem cell na supplement. Siya ang iya request. Waray assuran han stem cell kung makakatambal ha iya sis diri man medisina. Ngan waray man hiton assurance or nagsusumat nga effective it stem cell. Naabot at 50K or 50,000 ang usa ka package good for 15 days la. Nag-aragmot kami para makabulighan iya supplement, hoping and trying nga makahuwas sa iya sakit hasuso. But then, waray laghap improvement han iya ginaabat after taking it for 2 months. Dara kay dako ang expenses and waray klaro kung matatambal gud hiya hiton nga hindi rin man kami maaram kung ano na nga stage, kung may ada pa eksakto nga medisina para iya ginaabat. Kami nga iya mga kabugtuan nagdesisyon nga bumisita ka iya. Looking forward nga bahin man la maruyag hiya pagpa-check up in personal na kami umupod ha iya. February of 2023 kinadto kami ha Batangas. Katalan kami nga magburugto o paghinanay. Nagurugpod pagbisita kan mana. Diri hiya maaram nga mabisita kami. Hanhanang pag-abot, she was so surprised that she was crying and so happy to see us, especially hinanay. We had our kumustahan, or chikahan, and the real purpose sa awan pagkadto was to encourage her to see a doctor. And so we were able to convince her. Ang iya karuyag, nag-alanay ko nung Batangas nga pinakaharani nga hospital para makapag-initial consultation hiya. Han kinita hiya han doktor. Dayon hiya gin-recommend to see an oncologist. Doktor nga nag-i-specialize hit cancer, particularly ha breast. That time, we were all in denial. Waray kami tutuod nga siya dayon ang siring iya siring haam. Although, ako as a healthcare provider before, nakita ko ang situation nga possible or posible talaga nga positive hiya ang breast cancer just by assessing the appearance of her chest. Kauman hadto, ginkumbinser na liwat ng himana nga kumadto hin oncologist. That was the time nga kinadto kami ha PGH. We have consulted a specialist. She was already old but still practicing her profession.
right there and then. Han pagkita, han ginpakita ni Mana niya breast han doctor, she immediately told Mana to get a biopsy. It FNA or fine needle aspiration biopsy asya tiya test na nagko-confirm kung malignant or cancerous it o sa nga tissue or organ. Dayon hiya ginyaknan nga kaulangan niya magpa-biopsy para mahibaroan kung anong stage ang iya cancer. I told her to get the treatment para ma-remove and told her to get treatment para ma-remove ang iya breast. Kinita ako ang panluya ni Mana. Nagpakian na hiya kung may ada pa ba iba nga paagi para matambal hiya asay late pagkuha ha iyang specimen ngan pag-remove ang iya breast. But the doctor said, asyala iton paagi, kung karuyag mo, matambal ka. Pero ang iya lasagbang, mag-iistoryalaan ay daw hira ni Kuya, hiunong han biopsy. We had all her laboratories except han biopsy. Waray hiya pagpadayon magpa-biopsy, and she was only given medications para mahawas ang infection ng iya breast, supposedly in preparation for removal ng iya breast. And so, waray nahiya tagi hiniba nga treatment. April of 2023, nag-stroke si Mana. Another agony. Another cross nga dinugang haiya. She was brought to the hospital. Doctors treated her, but ang paralysis sa iya body waray nakatambal. Inuli ihira nga half paralyzed ang iya body. She then decided na magpatambal na hanusa nga healing house dito sa Quezon Province. She was treated naturally. Waray mga medisina nga ginhahatag ha iya. Tananla mga natural remedy. Bisan kon nagaagi na hiya hingkakurian, sige lagi hapon hiya, nagkikinantahon hin praise and worship songs. And we were all praying for her healing. An amon intercession were all for her. My sister was in so much pain, but she endured it. Grabe ang iya ginagian. She was not vocal about all her pains, but we see how strong she was. How the cross of suffering made her more closer to God. Sige lagi hapan iya pagkinanta ng mga praises, still praising God despite all the trials, all the suffering she experienced. Nagka-second stroke si Mana. Binalik hira hospital ni Kuya. This may ada hospital protocol nga nag-swab test ang kada patient ng bantay garapahan COVID-19. Nag-positive daw kung nahimanahan COVID. So, gin-isolate hiya. Waray na niya bantay dito. Ang nag-a-assist la ha iya ang mga nurses na naka-assign ha isolation room. Waray daman kami direct communication ha iya, not knowing kung ano ang iya sitwasyon dito sa isolation room. May 20, 2023, ang amon pinakahahadlukan nga balita inabot na haam. Waray na himana. Natuman na ang kaburuton han Ginoo han iya kinabuhi.
ang kaburoton han Ginoo nga maging maupay nga anak, asawa, responsable nga nanay, sangkay, ngan paging bugto haamon. Gingamit hiya han Ginoo pagpakita han gugma, pagataman in paglaom haiba. Masaol para haamon nga waray nahiya, pero han luyo han kasakit, may kalipay nga maaram ako, nga kaupod na hiya han Ginoo, halugar nga waray kasakit ng kabiduan. Natuman na, diri ang katapusan han iya kinabuhi, kundi katumanan han iya kinabuhi, nga punuhin kahulugan dinhi kalibutan. Hi Jesus liwat, nagantos han kasakit han krus. Ginpasan niya ang krus, ginbuno, ginsakit, ngan ginbayaan. Pero tikang hiton nga iya kasakit, nahimo ang pinakadako nga grasya, ang katalwasan naton. Kung hi Jesus nakabuhat hiton, pwede liwat kita. Pinaagi han aton mga krus, mahimo manunta kita nga maging grasya ang paglaom ngadto ang iba.